Isang pilit ng ngiti ang aking ginawa. Maingat kong tinanggap ang braso nito at nagsimula na kaming maglakad sa pulang carpet. Mabuti naman at kahit sa gantong panahon, marunong itong umintindi sa sitwasyon ko. Dama ko ang mainit na palad na senyorito na dumaiti sa palad kong nakapulupot sa braso nito. Be confident, Desra, and don't do strange, okay? Babala nito sa akin. Isang pilit ng ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ilang saglit pa'y may sumalubong na sa amin. Mistisuhing lalaki at isang matangkad, balingkinitang babae. Sobrang ganda ng babae. Sobrang sexy. Di masyadong malalaki ang hinaharap at katamtaman lamang. Makurba din ang katawan. Hey Calix, I'm glad you make it. Panimula ng lalaki at nagkamay ang dalawa. It's nothing. By the way, congratulations. Si Senyorito Calix. Nag-uusap ang dalawa. Tahimik lang ako nakamasid. Ang mga mata ko'y ginala ko sa paligid at napag-alaman ko, isang engagement party ang pagdiriwang. Binaling kong paningin sa babaeng maganda. Nakatayo rin to sa tabi ng lalaki. Nagtama ang aming paningin kaya't ginitian ko to kahit naasiwa ako. Nakahinga ako na maluwag nang sinuklian ako ng tonang ngiti. Pakiramdam ko'y mabait ang isang to. Hey, can you introduce me to that young lady next to you, Calix? Dinig kong sabi ng mistisuhing lalaki. This is Desra. Pakilala na senyorito at bumaling sa akin. Nakangiti ito kung para sa akin ba yon. Desra, this is my friend Johnny and his fiancée, Claudia. Pagpapakilala nito sa akin. Hi, my pleasure to meet you both. Ngumiti ako at nilahad ang palad. Lumabas ang tinago-tago kong English. Glad to meet you too, Miss Desra. Baling ni Johnny kay Claudia na nanunukso ang mga mata. Pinamulahan tuloy ako sa narinig. Tinanggap nito ang palad sa aking harapan. I'm sure Desra came from a well-known family. Look at her. She's very elegant and sophisticated. Sabi naman ni Claudia sabay beso-beso sa akin. Ibig kong masumid sa sinabi nito dahil taliwas to sa katotohanan. Yeah, ano mo naman, Calix will never get some random woman on the street. Si Johnny. Para may bikig sa lalamunan sa sinabi nito. Kung alam lang nito kung sino ko. Oh, come on, Johnny, that's too much. Saway ni senyorito sa kaibigan sabay hapit sa balakang ko. Okay, Calix, enjoy the rest of the night. Pagkasabi ni Johnny, tumalikod na ang mga to. Nanatili lang akong tahimik. Parang gusto ko lang manigas sa kinatatayuan ko. Ibig ko nang umawedal kahit sang anggulo hindi ako nababagay dito. Makaraan ng ilang segundo, dinala ko ng senyorito sa isang mesa. May mga kopitadong nakapatong at iba't ibang mamahaling wines. Tahimik ako sa isang tabi habang may kausap tong ibang panauhin. Para talaga akong extra sa isang pelikula dahil kahit isang dialogue lang walang nakalaan para sa akin. Napabuntong hininga ko. Kumuha na isang kopita ng wine at walang pagdadalawang isip tinungga ito. Napangiwi ako dahil medyo may konting anghang pero masarap. Nakakaadi kaya kumuha pa ako ng isa at muling tinungga. Napapikit ako dahil kalaunay masarap na ito sa aking panlasa. Oh dear Calix, you're here. Singit ng isang magandang babae. Napatigil tuloy ako sa aking akmang pagtungga ng pangatlong kopita ng wine dahil sa boses ng babaeng narinig ko. Agad kong binaling ang paningin ko sa inyo nagmumula. Nakita ko isang babaeng balingkinita ng katawan. Malulusog ang dibdib na halatang pinalalagyan ng silikon. Makurba din to at may maralamang puwet. Nakasuot ng pulang gown at halos luluwa na ang dibdib nito. Napakunot noo ko habang sinusundan ang tingin ng babae. Papalapit to sa gawin ng senyorito Calix. Nang sinapit ito ang kinaroroonan ng amo ko, agad nitong pinulupot ang braso sa bisig ng binata. Gabriela! Nagulat pang sabi ng amo na hindi man lang inabalang iilag ang braso nito na nakadikit sa dibdib ng babae. Napasimango tuloy ako sa nasaksihan. Sadya pa nitong kiniskis ang dibdib sa braso ni senyorito. I thought you're not coming. I want to see you. Malanding tura nito na hindi man lang inintindi ang ibang mga panauhin na nakapaligid sa amin. Ako naman ay wala sa sariling napairap. Ewan ba't naiinis ako? Kita kong malaki ang ngiti ng amo ko sa babae. Halos nangahalikan ito ng babae kung makabulong lang dito. Kaya tumungga ako ng sunod-sunod. Pinilit kong ibaling ang sarili sa ibang mga panauhin. Maya-maya biglang nawala ang mga to sa kinaroroonan na hindi ko man lamang namamalayan. Nilinga akong aking leg pero wala akong mahagilap na senyorito Calix sa bulwagan. Napasimangot ako at nakalimutan na nitong magkasama kaming dalawa dahil sa Gabrielang iyon. Sino naman ako para intindihin ito?
Extra lang naman ako. Reserba, ika nga. Wala sa sariling inihakbang ko ang paa, sabay linga sa paligid. Pero hinahanap ng mata ko ang presensya ng amo ko. Nilinga ako ng nilinga ang aking paningin dahil siguro nahihilo na ako ng kaunti. Hindi ko napansin ang isang kumpol ng panauhin. Hanggang sa nabundol ko ang isang babae. Shit! Di ka ba marunong tumingin sa dinaraanan mo? Ang babaeng nakatalikod. Pinagpag sa puting gown nitong nasabuyan sa dala nitong alak dahil sa pagkakabundol ko dito. Na magtamang aming paningin nakilala ko agad kung sino. Christine Aragon. Gulat na gulat ako. Kaya pala umabsento kanina. Isang mapaklang tawa ang pinakawalan na makilala ko. Oh, come on, Miss Valeria. Hindi matutuyo ang gown ko sa pagpapaumanhin mo. Don't you know how expensive my gown is? This is almost $1 million in limited edition. Nakataas ang kilay na turan nito sa akin. Napahagat ako sa aking labi. Alam ko naman kahit ilang bibingka pang ilako ko, hindi ko matutumbasan ang halaga ng gown nito. Kasalanan ba talagang ipinanganak na mahirap? Saka, kailangan ba talagang ipangalandakan nito kung gaano kamahal ang halaga ng gown nito? Ganito ba talaga ang mundo ng mayayaman? Inilapit ito ang bibig sa tenga ko. At ano ang ginagawa ng isang mahirap na gaya mo dito? Bulong ni Christine na may diin. You're such a gold digger, Miss Valeria. Mahina pang dagdag nito. Kahit mahina lamang yon, alam kong nakakarinig pa rin. Makapal naman ang mukha ko eh. Sanay naman akong tawaging dukha at mahirap. Pero bakit sa pagkakataong ito ay nasasaktan ako? Bakit parang nahihiya ako sa estado ng buhay ko? Parang sinungkit ng mga katagang iyon ang ego ko. Natawa ako sa sarili ko. Ibig kong umiyak pero naisip ko para ano pa? Totoo naman ang sinabi ni Christine. Hindi ako nababagay dito. Tama ka, mahirap lang ako. Pero tao pa rin ako at marunong masaktan. Oo, wala akong magandang damit na gaya ng suot mo. Hindi naglalaki ng diamante sa katawan ko. Wala ako kahit katiting na sentimo pero mayaman ang puso ko. At maganda ang hangarin ko, Miss Aragon. Mahinang sumbat ko na tama lang na marinig naming dalawa. Kita ko ang pagkagulat ng babae. Isang pilit ng ngiti ang sumilay sa labi nito, sabay irap sa akin. Ako naman agad bumalikwas at tumalikod. Naiinis ako, nasasaktan ako, naawa ako para sa sarili ko sa sandaling ito. Pasimple na tumalikod ako at nagtungo sa isang labasan. Na makalabas ako ng tuluyan ay lakad takbo ng aking ginawa. Gusto ko makaalis sa lugar na ito. Hindi ko alam kung saan ako dinala ng paa ko. Gusto kong mahimasmasan at makahinga na maluwag hanggang sa dinala ko ng aking paa sa isang pasilyo. Pero tama ba ang tinataha ko? Napatras ako nang di sinasadya dahil sa eksenang naabutan ko. Nagsisikip ang dibdib ko at di ko maintindihan. Bumungad sa paningin ko sa Senyorito Calix at Gabriela, magkahina ang mga labi. Yakap ni Gabriela sa leeg ang amo ko. Bigla na lang nalaglag ang balikat ko. Kusang bumalong ang luha ko sa pisngi. Bakit ba nasasaktan ako? Kaninang sangkatutak na insulto ang inabot ko kay Christine, pero bakit biglang bumigat ang dibdib ko at kusang tumulo ang luha ko na hindi ko mawari ang dahilan? Bakit ba? Laglag balikat, dahan-dahan kong hinakbang ang mga paa pa atras. Pinahid kong mumunting luha na umalpas sa gilid ng aking mga mata. Nanibughong binaybay ko ang pasilon, hindi ko alam kung saan patungo. Bakit ba nagsisikip ang dibdib ko? Wala naman akong karapatang magdamdam dahil unang-una hindi ko pag-aari ang lalaki. Pangalawa, wala naman kaming relasyon. Kung meron man bilang amo at kasambahay lamang. Pambihirang damdamin to Daig pang namatayan ng aso. Wala sa sariling napangiti ako na mapakla na mapagtanto ko ang sarili. Pahid-pahid ang mga matang di ko na malayan kumalat na pala ang makeup ko. Sumisinghot na pinagpatuloy ko ang mga hakbang na hindi alam saan patungo. Pabalik-balik sa utak kong aking nasaksihan kung paanong lumambitin ang Gabrielang iyon sa leg na Senyorito Calix. Ang amo ko tila nagustuhan din ang ginawa ng babae. Siguro girlfriend ng amo kong babaeng yon. Lutang ang utang ko sa sandaling iyon nang bigla may nagsalita sa aking likuran. Excuse me, miss? Singit na isang bariton ng boses mula sa kung saan. Dahil nga lutang utak ko, hindi ko pinagtuunan ng pansin. Sige pa rin ako sa aking mga hakbang. Excuse me, miss, that way is to the fire exit. Pigil ng lalaki pero wala pa rin tong makong sagot mula sa akin. Here, are you that dumb?
Sabi nito at biglang hablot sa braso ko mula sa likuran. Ngunit nagulat at nanlaki ang mata ko. Biglang nagbalik ang diwa sa kasalukuyan. Pag minamalas ka nga naman at talagang pinamukha ng mga taong to kung gaano ko katanga. Pasimple kong tiniyo ang luhang tumakas mula sa aking mga mata. Binaling ang paningin sa may-ari ng brasong humablot sa akin. Napatingala ako sa panauhin sa aking harapan, matangkad. Nagsalubong aking kilay pagkatapos kinarap-karap ang mga mata para mas luminaw ang imahe nito sa paningin ko. Anak ng... Isa na namang endangered species ang tumambad sa aking harapan. Makisig, matangkad at gwapo. Singkit ang mga mata. Tansya ko may lahing Koreano. Opa? Ibig isigaw ng utak ko. Kakapanood ko to ng Korean drama eh. Katamtaman ng tangos ng ilong. Hugis pahaba ang mukha nito na mas lalo pa nagpatingkad sa kagapuhang tagle nito at mapupulang labi. Marinis ang pagkaayos ng buhok na Korean hairstyle. May maraming hibla sa noo as in opang-opa. Nakasuot din to ng tuksido na abuhin at bagay na bagay dito. Nagmukha akong pipi at nakatitig lang sa mukha nito. Nagulat lang talaga ako dahil sobrang fan ako ng mga Korean opa. Hey, bingi ka ba? Ulit nito sa sinabi. Fire exit yung tinatahak mo. Patuloy nito habang hawak-hawak pa rin ito ang braso ko. Napasimangot akong bigla sa sinabi nito. Nakakabingi talaga yung nasaksihan ko kanina. Nang mahimasmasan, binawi ko ang braso mula sa pagkakahawak nito. Ako? Bingi? Ulit ko sa pagmumukha nito. Tinuro ko pa talaga ang sarili ko. Ngumisi ako ng pilit. Yeah, exactly. Kanina pa kita tinawag, hindi mo ako pinapansin. Sabi pa nitong titig na titig sa pagmumukha ko. Bahagya pa tong yumuko para masuyod ang mukha ko. Napatras ako konti sa ginawa nito, tuloy, nangangatog ang tuhod ko. Ano bang mga lalaking to at kay ganda-ganda ng mga lahi? Aba, malay ko kung akong tinawag mo, hindi nga kita kilala eh. Sagot ko rito ang nakataas ang kilay. Hindi rin ako papatalo. Titig na titig din ako dito. I am just being concerned. Paano kung mapano ka dyan? Baka mamaya, usigin ako ng konsensya ko, tayo lang dalawang nandito. Dahilan pa nito na sadyang ginala ang paningin. Sa paligid, what is your problem? Pagkatapos tumitig sa mata ko, dumukwang ito payo ko para magpantay ang aming mukha. Bakit ba palagi na lang panay lingkis sa mga nakakatagpo ko? Tuloy ibig ng dumugo ng ilong ko. And seems you're not in your right mind. Nagsalubong ang kilay nitong usisa. Naglakbay ang mga titig nito sa aking mukha. Naasiwa ako sa mga titig na ipinukol nito. Baka kasi may dumi ang mukha ko. Di rin nakalampas sa pagsusuri ko kung gaano kaliliit ang mga pores sa mukha ng lalaki. Ano kaya ang skincare ng lalaking to? Baka naka-rejuvenating set kay Rosmar o kaya brilliant skin. Gwapo rin naman ang isang to. Diyos por santo, talagang pinagpala. Tumikim ako upang alisin ang nasa utak ko. Ano nga ulit yung tanong mo? Nang marinig ito ay bigla na lang tong tumawa na tila mo kinikiliti. Lantad sa paningin ko ang mapaputing ngipin nito na sobrang pantay-pantay. I ask, ano bang iniisip mo at kay layo? Nakadukwang lamang ito at nakatuon sa akin. Di naman po pwedeng sabihin ko dito na nakita lang siya na naghahalikan kaya ako napaiyak. Ang epal naman nun at ang babaw ng dahilan. Ex at maghahanap ng bagong rason. Ilang sandali akong nanahimik. Nag-iisip pa kasi ako ng sasabihin. You're crying. Mulalas ito na may halong tukso na nakatitig sa mukha ko. Ismid ko ang labi dahil tama nga ang hula nito. Hindi Pagsasinungaling ko sabay talikod at pinahid ang mata. Ito yun ang luha ko, bakit nito nahalata? You're not a good liar. Kontra nito sa sabi ko. Dagli akong humarap at tumitig dito. Hindi nga ako umiiyak. Pilit at tanggi ko sabay irap dito. Aber, ba't nagkalat yung makeup sa mata mo? Tapos sasabihin mo hindi ka umiyak? Sabi ng lalaki na mas lalo pang umisi ng malapad. Nakapamulsang umayos ng tayo. Natameme ako at daling dinukot ang compact mirror sa loob ng clutch bag na daladala ko. Mabilisan kong sinuid ang itsura ko. Totoo ngang kalat na kalat ang mascara ko. Dinaig ko pa ang panda. Ibig pumutok ng pisngi ko dahil sa hiya. Did he dump you? Muli itong nagsalita. Ha? Napamaang ako nang hindi ko makuha ang ibig sabihin nito habang inaayos ko ang sarili kong make-up. Ano ang ibig mong sabihin? Isang buntong hininga ang pinakawalan nito bago nagsalita. Kay talagang makababaihan
Kahit halata na nga dinedemay pa. Parinig nito at kasunod ay biglang nilapit mo rin to ang mukha sa akin at inangat ang daliri. Teka, anong gagawin mo? Natarantang bulalas ko pa at napatras ng kaunti. Mas inangat pa nitong daliri papalapit sa pisngi ko. Ilang saglit dumapo ang daliri nito sa ibaba ng mata ko. Kamoy may dinukot. May isang pilik mata kang nalaglag. Sabi nito nang dumaiti ang daliri sa pisngi ko. Napapikit tuloy ako dahil sa daliri nitong sumagi sa balat ko. Make a wish. Utos ito na nagtagumpay ang makuha ang isang pirasa ng pilik mata. Nagsalubong aking kilay sa sinabi nito. Ba't naman ako magwi-wish? Hindi mo ba alam to? Mag-wish ka na sabi. Sabi kasi nila matutupad daw ang hiling mo kapag nag-wish ka sa pamamagitan nito. Kapani-paniwala yata ang ugok na to. Sige na nga, wala namang mawawala sa akin kung maniniwala ako sa ganito. Kaya pinikit ko ang aking mga mata sabay iling. Na sana kumalas na si senyorito. Sana matupad ko na ang pangarap ko. Magkatrabaho at magkabahay. Ilang saglit minulat kong muli ang paningin. Bumungad sa akin ang ngiti nito. Done? Saan nito sabay hinipan ang pilik mata kong nasa daliri nito. Sumimangot ako. Ano na ngayon? Hindi ko alam kung babalikan pa ako na hiniyupak na senyorito Calix. Mukhang nalimutan na ako at enjoy na enjoy kay Gabriela. Wait, I know a place that can relieve stress. Suggestion nito. Don't you wanna come with me? Para naman mawala yung hinanakit mo. Nakangising sabi nito na nakatingin sa akin. Nagdadalawang isip tinitigan ko lamang to. Di ako sigurado dahil hindi ko naman kilala ang pangalan nito. What? Nagsalubong ang kili nitong walang makuhang sagot mula sa akin. Ba't naman ako sasama sa'yo? Hindi nga kita kilala. Reklamo kong nakanguso. Tumayo ito ng pilyo. Okay. I'm not the person that you think, okay? You will be safe with me. I promise that I am harmless. Para naman lubusan mo akong pagkatiwalaan, let me introduce myself to you. I am Joaquin. Pagpapakilala sabay lahat sa palad sa harapan ko. Puno pa rin ang pag-aalinlangan ng mukha ko. Ano naman ngayon kung alam ko na ang pangalan nito? Wala pa rin akong alam sa pagkatao ng lalaki. Hindi ko to lubusang kilala. Inirapan ko to. Hindi pa rin kita lubusan kilala, Mr. Joaquin. Tinaasan ko to ng kilay. Isang malalang buntong hininga ang pinakawalan ng lalaki. Fine, I'm Joaquin Lee. Biglang nanlaki ang aking mga mata. Joaquin Lee ay isa sa pinakasikat na modeling industry/celebrity at anak na may-ari ng paaralang pinasukan ko. Joaquin Lee? Sikat na modelo? Halos nagtatalon ako sa tuwa. Wala sa sariling hinagip ko magkabilang palad nito at magkasabay kaming nagtatalon. Ito naman nadala sa katuwaan ko at tumalon din. Ibig kong batukan ng sarili, bakit di ko agad to namukaan? Ay ang laki ng billboard nito sa EDSA. Pero napaisip din ako, ano naman ngayon kung sikat to? Bigla ako tumigal kakatalon. Pati to napatigil sa pagtalon. Mula sa malapad ng ngiti kanina, bumalik sa kaswalang itsura nito. So ngayong kilala mo na ako, sasama ka na? Si Joaquin na hindi ako tinigilan at nanatili na nakasalikop ang aming palad. Hep? Dali akong nagbitaw dito. Hindi pa rin. Bukod sa alam kong sikat ka, ano naman ngayon? Napairap ako at pinag-cross ko ang braso sa dibdib. Come on, I'm just here to help. Ano bang gusto mo? Pagkain. Maraming pagkain sa pagdadalhan ko sa'yo. Di nga. Oo, tara na. Napanguso ako. Kung mananatili din ako dito at mag-isa, hindi ako siguradong babalikan ako na senyorito Calix. Wala akong mapagpipilian kundi sumama sa opang to. Sige na, sasama na ako. Sabi kong nakairap. Ngumiti to sa akin kaya't pilit ng ngiti ang aking sinukli dito. Desra nga pala. Nagpakilala ko dito ang nilahad ang palad. So, we're now friends, okay? Joaquin and Desra. Nakangisi tong nakatitig sa akin habang bahagyan itong pinisil ang palad ko. Oo na, magkaibigan na tayo. Nagkibit balikat na sabi ko. Let's go? Agad nitong kinuha ang braso at nagsimulang humakbang. Inakay ako nito. Walang imik-imik, sumunod ako kay Joaquin.